nasa pre-trial stage na po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, dito na po maglalatag ng mga ebidensya, mga witness, yung magkabilang panig po. So sa prosecution po, ito yung mga tukmol na congressman, yung mga Duterte haters. So nagpasa na po sila na kailang mga ebidensya at mga tatayong witness. Pero ang nakakatawa rito, itong depensa o yung defense team ni Vice President Sara Duterte, halos minirror lang o ginaya lang nila yung mga ipinasang magwi-witness at ebidensya nitong mga prosecution, nitong mga tukmol na congressman. So, ngayon lang, sa totoo lang, ngayon lang tayo nakarinig o nakakita ng ganitong klaseng pagdinig sa isang korte kung saan yung ebidensyang ilalatag ng mga nag-aakusa yun din yung gagamitin ng inaakusahan. So para patunayan nilang wala silang pagkakamali o pagkakasala, gagamitin ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung mga witness na ipinresent ka nitong mga congressman. So ito, panoorin po natin itong balitan to para malaman natin kung talagang kumpirmado ba na yung mga witness po ng nag-aakusa, yun din po yung gagamiting witness nitong defense team ni VP Sara. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kasama sina Ramil Madriaga, dating Senador Antonio Trillanes IV at ilang opisyal ng bangko sa 25 testigo na posibleng ipatawag ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivienne Gulia. Nasa 25 ang bilang ng mga testigo na posibleng ipresenta ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa lead prosecutor ng Kamara. Kasama rito ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Nauna nang sinabi ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na hindi lumampas ng isang araw ang pamamahagi ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP sa utos umano ng bise. Dati nang tinawag ni Duterte na kasinungalingan ang mga pahayag ni Madriaga. We are inclined to include him in the presentation for confidential fund. Until and unless they are presented, the prosecution always have an option to decide or reconsider kung isasalang or hindi. But definitely, Ramil Madriaga is already included. Nasa listahan din ng prosekusyon ang mga opisyal ng bangko na may personal na kaalaman sa accounts ng bise at kanyang asawa. Sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, hihilingin ng prosekusyon na isabtina ang bank records ng mag-asawa, sabay giit na ang impeachment case ay isa sa exemption sa bank secrecy law. Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanyang pong asawa. We don't need to subpoena all of them to become witnesses. Pero most definitely, we will subpoena all the accounts to look into the statements. Kasama rin sa posibleng ipresenta bilang testigo ng prosekusyon sina dating Senador Antonio Trillanes IV, mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation. Kinumpirma naman ni Luistro na may hostile witnesses sa listahan o yung mga may interes na pareho sa respondent na si Duterte. They are the same people we presented during the Committee on Good Government hearing, no? Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes. Napagpasyahan ng prosekusyon na tumutok si Luistro sa tungkulin bilang lead prosecutor, kaya si Representative Joel Chua na ang itinalagang lead sa impeachment article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds na dating pinamumunuan ni Luistro. Si Representative Jonathan Keith Flores na ang magiging lead sa impeachment article kaugnay ng umano'y panunuhol ng bise na dating pinamumunuan ni Chua. Nagkakaisa naman ang ilang taga-usig ng Kamara na dapat ay physically present ang senator judges sa impeachment trial. This is very sacred, this is very solemn. So yun po, kumpirmado yung mga gagamiting witness ng prosecution katulad ng COA,
NBI, Ombudsman, yung mga bangko, yun din po yung gagamiting depensa ni BP Sara dito sa impeachment trial. Ngayon, ano ba yung paliwanag dito? Bakit ganun ang ginamit na diskarte ni BP Sara? At bakit parang nakakatawa lang pakinggan, panoorin o makita na parang niloloko lang ni BP Sara itong mga nag-aakusa tungkol dito sa kanyang impeachment case. So ito, panoorin po natin itong paliwanag na to, bakit ginamit ni BP Sara na maging witness yung mga witness din na nag-aakusa sa kanya. So ito, panoorin po natin. Solemn. Eto nakakatawa. Ginamit nila si Madriaga. Alam mo namang ginamit nila eh. Ginamit nila si Trillanes para madiin si BP Sara. Pero baliktad po ang sitwasyon. Alam niyo po ba kung sino po ang nilista ni BP Sara na mga testigo niya? Si Trillanes po at saka si Madriaga. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo. Bakit po ganun ang strategy ni BP Sara? Di ba? Yung mga sinasabi ni Trillanes at saka ni Madriaga hindi pabor kay BP Sara? Bakit kukunin niyang witness? Ang tawag po dyan, hostile witness. Alam mo, nagsisinungaling ang tao. Kukunin mong witness para matanong mo siya sa kanyang kasinungalingan. Para mapalabas mo po na nagsisinungaling. Ganyan po yung strategy ng mga taong tapat. Kasi, halimbawa po, 'di ba? Dalawa lang naman yung kilala natin, si Madriaga at si Trillanes. Halimbawa po, totoo yung sinasabi nila. Bakit kukunin ng kampo ni BP Sara yan? Di lalo lang nilang pinahamak yung kanilang sarili. Kaya nila kukunin yan dahil alam nila na nagsisinungaling. 'Di ba? So mapapalabas nila na nagsisinungaling si Madriaga at si Trillanes. At pag napalabas nila na nagsisinungaling si Madriaga at si Trillanes, tapos na boxing. Yung pinaka mabigat nilang, yung mga nag-aakusa direkta kay BP Sara, na si Madriaga na tauhan niya di umano, na maraming pinagdeliberan, na siya ang lahat. Alam niyo si Madriaga, tama yung isang attorney, si Attorney Chico. Sabi ni Attorney Chico, kay Manny Pacquiao daw, meron tinatawag na pambansang epal. Kasi pambansang kamao si Manny Pacquiao eh. Sa lahat po ng laban ni Manny Pacquiao, hindi po siya trainer, hindi po siya manager, hindi po siya advisor. Lagi po siya naroon. Sa lahat ng laban, nasa taas siya na ring. Yun, kilala natin lahat yun eh. Lagi po yan na nagbubunyi. Mas maingay pa po sa mga tunay na Team Pacquiao. Kaya ang tawag sa kanya, pambansang epal. Ngayon, sa sinasabi ni Madriaga na siya halos lahat, daig pa si Bongo eh. Si Bongo po ang special assistant ni Tatay Digong. Diba? Pero sa kwento ni Madriaga, daig niya pa si Bongo kung makasama, utusan siya ni Tatay Digong, utusan siya ni BP Sara. Lahat ng pamilya Duterte sa kanya umaasa eh. Pero magtataka ka, bakit wala raw video na nakikita si Madriaga kahit saan? Ang picture at video lang, panay sa kampanya na nag-volunteer siya. Di ba? So nakuha niyo yung pinakapunto rito na dahil nga nakita ng defense team na itong si Madriaga at saka si Trillanes talagang nagsisinungaling at nagbibigay nga ng maling mga impormasyon. So makikita natin ngayon dito kung paano tatakbo yung impeachment. So siguro parang ngayon pala nakikita na natin dito na nagsisisi o magsisisi itong dalawang to na pumayag sila maging witness nitong prosecution team ng mga tokmol na congressman. Kasi sila mismo gigisahin din sila ng kapwa na kumbaga yung kumuha sa kanilang witness para yung naidiin si BP Sara, sila rin yung gigisa sa kanila. So dito double dead ang mangyayari dito sa dalawang to dahil ginigisa na sila ng prosecution, tapos sila rin yung gigisahin ng prosecution.
So, walang ganong gagawin dito yung defense team ni VP Sara, kundi itulak lang itong dalawang to na magkwento para pabulaanan lahat ng kwentong ginagawa nila. So, walang kumbaga rito, makikita natin na talagang hindi na siniseryoso masyado itong impeachment ni VP Sara. Kasi nga, numbers game pa rin naman to. Kahit ano pang ipresento mo mga ebidensya dyan, mga witnesses, at the end of the day, magbibilangan din yan, magbobotohan din yan kung acquitted ba o dismiss yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kahit ibaba pa nila yung threshold na 16 votes para ma-convict, ganun din, ibababa rin naman nila yung threshold para sa dismissal. So, walang kumbaga hindi na kailangan mag-effort pa para ma-dismiss itong impeachment. Ang kailangan lang dito, ipakita na lang ng defense team na nagsisinungaling itong mga nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.